Kaugnay pa rin sa nakatagdang pagbitay sa Pinay drug courier sa China, makakapanem natin si Assistant Secretary Raul Hernandez. Tagapagsalita ng Department of Foreign Affairs. Magandang umaga, Assistant Secretary Raul Hernandez. Good morning, Howie. Good morning. Sir, natuloy na ba ang pagbitay sa Pinay drug courier sa China? Wala pa po tayong natatanggap na information galing sa ating konsulado doon sa Shanghai. At kahapon po ang sabi ng ating Consul General doon sa Shanghai ay wala pa rin siyang natatanggap na abiso galing sa Chinese authorities doon sa Hangzhou tungkol sa napipintong pagbitay ng ating kababayan doon sa Hangzhou. Yung Hangzhou kasi malapit lang sa Shanghai, kaya nasa jurisdiction po yun ng konsulado natin sa Shanghai. Tama po yun? Tama po yun. Ang Hangzhou is only about 45 minutes away by speed train or about 2 to 3 hours by bus. Yeah. Susunod pa rin ho yung ating pamahalaan doon sa hiling o request ng pamilya na huwag munang i-announce o ibabalita kahit nabitay na po yung kanilang kaanak. Well, yung request po ng ating pamahalaan, ng ating Pangulo, na pababaan yung sentensya ay naparating na natin doon sa Chinese authorities at hinihintay natin yung kanilang tugon, at sana favorable para hindi matuloy yung pagbibitay sa ating kababayan. Pero alam po natin na talagang stricto yung pagpapairal ng batas ng China sa mga drug trafficking cases. At sinabi naman po natin na nirerespeto natin yung kanilang batas at yung mga desisyon ng kanilang mga hukuman doon. Binalita po kahapon na sinabi ni Vice President Binay na may request po yung pamilya na huwag munang i-announce o ibabalita kung nabitay na po yung kanilang kaanak. Susunod naman yung DFA doon at hanggang kailan po yung ganong arrangement? Well, kung mayroong pong ganong request, hindi naman natin i-announce natin, pero hindi ko lang alam kung paano natin sasagutin kung mayroong mga tanong galing sa media kung nangyari na, So, titingnan natin po kung ano ang magiging action natin dito. Yeah. Paano ho pinadala yung sulat ni Pangulong Aquino? Was it personally delivered by our ambassador there or is there a special channel? Yeah, usually yung mga ganitong sulat ay pinapadala through diplomatic channel. Dito sa Manila, binibigay natin yung sulat through the embassy Chinese embassy dito sa Manila. At through our embassy in Beijing. At from our embassy in Beijing, ino-note verbal ito doon sa Foreign Ministry ng China. So through the embassy. So may hard copy galing sa Malacanang na ipinadala sa Chinese Embassy sa Manila, and then yung Chinese Embassy naman sa Manila kino-communicate sa embassy natin. And then yung embassy natin ay magpapadala ng hard copy naman sa Pangulo ng China. Yes, usually mga copies ito ng original na pinapadala doon sa ating embahada. At yung advance copy, kaagad ina-actionan ng ating embahada doon sa Beijing, at yung hard copy would follow. Sir, meron pa ba tayong ibang kababayan na nasa death row sa China? Kamusta naman po ang mga kaso nila? Well, yung strictly speaking, yung death row na tapos na yung apela nila doon sa Supreme Court, wala na po tayo ganong kaso. Yung mga kaso natin ngayon ay death penalty with 2-year reprieve. At mayroon tayo 28 na mga ganong kaso na nahatulan ng death penalty with 2-year reprieve. Yung iba naman ay nahatulan ng life imprisonment, kung hindi ako nagkakamali, mga 67 yung mga ganon. At mayroon din nahatulan ng term imprisonment na about 107. Sa ngayon, mayroon pa tayo 10 na dinidinig yung kanilang mga kaso doon sa mga korte sa China.
So may mga Pilipinong may death sentence pero binigyan ng reprieve. Pakipaliwanag lang po kung paano nagaganap yung reprieve. Was this an outcome of a request din ng ating pamahalaan at pinagbigyan ng Chinese government? Hindi po. Yan po ang mga sentensya na binigay ng mga korte doon sa China, no? Yung minsan ang kanilang sentensya na ibinibigay doon sa mga nagdala ng droga ay death penalty without reprieve. At yung iba naman is death penalty with 2-year reprieve. Ibig sabihin, doon sa 2-year period na yan, kung magpakita sila ng magandang asal, magandang pag-uugali, good behavior, itong death penalty ay makocommute to life imprisonment. So, it had nothing to do with any Philippine government request or action. Talagang action lang po yun, decision lang po yun ng korte sa China. Yes, decision ito ng korte ng China at sa tulong na rin ng ating depensa through doon sa mga abogado na ibinibigay sa ating mga kababayan. So, has there ever been a positive response na galing sa Chinese government to a request by the Philippine government for a lighter sentence for any Filipinos on death row sa China? Dahil ngayon may pending request nga ang ating Pangulo sa Chinese government kaugnay nitong Pinay convict. Sa apat na mga kaso ng death row in the past, talagang ipiniiral ng China yung kanilang batas at binitay nga yung apat na kababayan natin na hatulan ng kamatayan sa pagdadala ng droga doon sa kanilang bansa. Okay, so in other words, hindi nagtagumpay yung ating mga request. But did the Chinese government respond to our request in a written fashion also? Kasi nakasulat po yung request ng ating pamahalaan. Sumasagot ba sila in a written communications din na nagsasabi na they are declining our request? Paano ho sila nagre-respond dito sa mga request in the past? Or appeal? I'm not sure now kung mayroong written response or sinabi lang doon sa ating ambassador sa Beijing through a call or summon sa pakikipag-usap ng ating ambassador doon sa Foreign Ministry official. So minsan yung mga ganitong komunikasyon ay ginagawa sa ganitong pamaraan. Okay. Maraming salamat, Assistant Secretary Raul Hernandez, tagapagsalita ng Department of Foreign Affairs.